Magandang araw pong muli mga kaibigan, mga kababayan. Welcome pong muli dito sa Huntahan TV. Pag-usapan po natin itong lumabas na survey ng SWS na kung saan lumalabas na karamihan sa mga Pilipino ay hindi pabor sa isinusulong ng Kongreso na constitutional reform. Panoorin po natin ang balita. Bilang isang organisasyon ng mga academic, hindi naging parte o hindi magiging bahagi ng anumang black propaganda ang Pulse Asia Research Incorporated. Ito ang paninindigan ni Ronald Holmes, presidente ng polling body, matapos natulik sa inang ilang leader ng Kamara ang isinagawa nitong survey kaugnay ng charter change o CHA mula March 6 hanggang 10, 2024. Dagdag pa nito, 20 taon na nilang itinatanong ang survey questions. Sinisimula nila ang sequence sa pamamagitan ng pagtatanong sa respondents kung sang-ayon sila sa CHA. Kasunod dito ang mga partikular na isinusulong na amyendahan sa saligang batas noon at ngayon. Mayorya ng mga Pilipino o katumbas ng 88% ang hindi sang-ayong maamyendahan ang 1987 Philippine Constitution ngayon ayon sa Pulse Asia Survey. Lumabas ang resulta sa pamamagitan ng pagtatanong sa 1,200 adults sa buong mundo. Tinuligsa ni House. So, mga kaibigan, yan po yung resulta ng katatapos na SWS survey na kung saan karamihan sa mga Pilipino ay hindi pa mapabor sa isinusulong na CHA. Ayon naman po sa ilang kongresista kay Jose Manuel Dalipe, hindi raw pabor o tama ang mga ginamit na tanong sa survey at parang lumalabas na ito ay isa lamang black propaganda. Magandang komento. Ayon naman po kay Congressman David Suarez, hindi raw patas o hindi tama ang mga ginamit na tanong at na pwede raw makapagbago sa pananaw ng mga publiko at makaapekto sa proseso ng dialogo sa pagbabago ng konstitusyon. Okay rin ang komento. Kay Janet Gary naman, dapat daw ipakita sa survey ang tunay na nararamdaman ng publiko. So yan po mga kaibigan yung naging komento ng ating mga kagalang-galang na kongresista. Alam nyo mga kaibigan, simula sa umpisa, hindi na naging maganda ang proseso ng panukalang constitutional reform na ito. Alam naman po nating lahat, halos araw-araw laman ng balita na ang ginawang pagsusulong nito ay sa pamamagitan ng ibang paraan. Yung papipirmahin yung tao na hindi nalalaman kung anong pinipirmahan, pangangakuan ng kung ano-anong benepisyo, babayaran ng 100 piso para pumirma. So doon pa lang sa mga ganong proseso at sistema, lumalabas na hindi talaga maganda ang naging paraan nila para baguhin ito. At masyado itong naging madali. Masyadong naging mabilis ang prosesong ginawa nila. At kung matatandaan natin, ilang buwan lang nakapasa na ito sa Kongreso. At ngayon nga, nasa Senado na at na pinoproseso na. Ang isang masakit nito, sa kabila ng pagtutol ng ibang mga tao at pag-question, pilit pa rin nila itong pinoproseso at pilit itinataguyod. Ang isang bagay na nakakabit dito, sino ba talaga ang makikinabang sa proseso na ito? Taong bayan ba? O yung mga nakaupo na gustong umupo ng habang panahon? Yung gustong maging pinuno habang may buhay. Ang isang nagiging malaking problema rito, hindi na nahaharap yung ibang problema ng bayan. Doon na lang nila inuubos yung kanilang panahon sa pagsusulong nito. Kinalimutan na yung mga problemang dapat napapagtuunan. Sa tingin nyo mga kababayan, tama ba talaga na magkaroon pa tayo ng constitutional reform? Sa aking pananaw, okay naman sana. Pero dapat, bago nila ito gawin, unahin na lang muna sana nila yung panloob na problema ng bansa.
yung pagkain, yung bilihin, yung trabaho, yung ibang pangangailangan ng mga tao. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? At ang tingin ko rito, para bang pasong-paso itong mga kongresista sa lumabas ng resulta ng survey. Ano ba talaga ang interes? Kayo mga kaibigan, mag-isipan po natin ito. Maraming salamat po at paki-like and subscribe na lang po.